Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang pangkatatlo na mag-uulat sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng migrasyon. Tara na't alamin natin kung ano nga ba ang migrasyon. Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pang bansa, maging ito man ay pansamantala o permanente. Migrante ang tawag sa mga taong lumilipat ng lugar. Ang mga sanhi ng pag-alis o paglipat ay kalimitang nag-uugat sa ilang dahilan, gayon din ang mga epekto nito. May dalawang uri ang migrasyon. Una, ang migrasyong panloob o internal migration ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Maaaring magmula ang mga tao sa ibang bayan, lalawigan o rehiyon patungo sa ibang lugar. Isa na lamang sa mga halimbawa nito ay kung ikaw ay nakatira sa ibang bayan. Halimbawa, ikaw ay nakatira sa Mindanao at ikaw ay pupunta ng Manila upang magtrabaho. Pangalawa, migrasyong panlabas o international migration naman ang tawag kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon na manirahan o mamalagi ng matagal na panahon. Isa na lamang sa mga halimbawa nito ay kung ikaw ay magtatrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa. Ayon sa pag-aaral ng migrasyon, particular ng international migration ay ang mahalagang maunawaan ng ilang termino o salitang madalas gamitin sa disiplinang ito. Una na rito ang pagkakaiba ng flow at stock figures. Tara na't alamin natin ang pagkakaiba ng flow at stock figures. Ang flow ay tumutukoy sa dami o bilang ng nandarayuhang pumapasok sa isang bansa. Isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Madalas din ditong gamitin ang salitang inflow, entries o immigration. Kasama din dito ang bilang ng taong umaalis o lumalabas ng bansa na madalas tukuyin bilang immigration, departures o outflows. Kapag ibinawas ang bilang ng umalis sa bilang ng pumasok, nakukuha ang tinatawag na net migration. Samantala, ang stock ay bilang na nanandayuhan na nanirahan o nanatili sa bansang nilipatan. Mahalaga ang flow sa pag-unawa sa trend o daloy ng paglipat o mobility ng tao, habang ang stock naman ay makatutulong sa pagsusuri sa matagalang epekto ng migrasyon sa isang populasyon. Sa kabila ng masalimuot na daloy ng migrasyon ay nakapagtala sila ng pangkalahatang obserbasyon sa usaping ito, na mababasa natin sa mga sumusunod na ideya. Una, globalisasyon ng migrasyon. Tumataas ang bilang ng mga bansang nakakaranas at naaapektuhan ng migrasyon. Ang mga bansang madalas puntahan o dayuhin tulad ng Australia, New Zealand, Canada at United States ay patuloy pa ring dinadagsa at sa katunayan ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga bansang pinagmulan nito. Malaking bilang ng mga migrante ay mula sa mga bansang Asia, Latin America at Africa. Pangalawa, mabilis ang paglaki ng migrasyon. Ang kapal o dami ng mga nandarayuhan ay patuloy pa rin ang pagtaas sa iba't ibang rehiyon ng daigdig. Malaki ang implikasyon nito sa mga batas at pulisiya na ipinapatupad sa mga destinasyong bansa. Pangatlo, pagkaiba-iba ng uri ng migrasyon. Hindi lamang iisang uri ng migrasyon ang nararanasan ng halos lahat ng mga bansang nakapaloob sa usaping ito. May mga bansang nakakaranas ng labor migration, refugees migration at maging ng permanenteng migrasyon ng sabay-sabay. Bukod sa nabanggit, mayroon pang tinatawag na irregular, temporary at permanent migrants. Ano nga ba ang irregular migrants? Ang irregular migrants ay ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa bansang pinuntahan. Temporary migrants naman ang tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan ng may takdang panahon. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang mga foreign students na nag-aaral sa bansa at mga negosyanteng na maaari lamang manirahan pansamantala sa loob ng 6 na buwan. Samantala, ang permanent migrants ay mga overseas Filipinos na ang layunin sa pagtungo sa ibang bansa ay hindi lamang trabaho, kundi ang permanenteng paninirahan sa piniling bansa. Kaya naman kalakip dito ang pagpapalit ng pagkamamamayan o citizenship.
Pang-apat, pagturing sa migrasyon bilang isyong politikal. Malaki ang naging implikasyong politikal ng migrasyon sa mga bansang nakakaranas nito. Ang usaping pambansa, pakikipag-ugnayang bilateral at regional at maging polisyonal tungkol sa pambansang seguridad ay naaapektuhan ng isyu ng migrasyon. At ang panglima, pagpalaganap ng migration transition. Ang migration transition ay nagaganap kapag ang nakasanayang bansa ay pinagmumulan ng mga nandarayuhan ay nagiging destinasyon na rin ng mga manggagawa at refugees mula sa iba't ibang bansa. Particular dito ang nararanasan ng South Korea, Poland, Spain, Morocco, Mexico, Dominican Republic at Turkey. At ang panghuli, pang-anim, penisasyon ng migrasyon. Malaki ang ginagampanan ng kababaihan sa usaping migrasyon sa kasalukuyan. Sa nagdaang panahon, ang labor migration at refugees ay binubuo halos ng mga lalaki. Nang sumapit ang 1960, naging kritikal ang ginagampanan ng mga kababaihan sa labor migration. Sa kasalukuyan, ang mga manggagawang kababaihan ng Cape Verde sa Italy, Pilipinas sa Timog Kanlurang Asya at ay nagpapatunay rito. Ayon sa mga pananaliksik, ang migrasyon sa kulturang Pilipino ay nagsimula sa paglipat o pagdayo ng mga mamamayang taga-baryo patungong lungsod. Ang mga anak ay dumadayo sa lungsod upang makapag-aral sa mas magagandang paaralan o universidad hanggang sila ay makahanap ng trabaho sa lungsod. Ang gawaing ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino at naipagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Samantala, ang panlabas na migrasyon ay nangyayari kapag ang isang tao ay lumilipat ng ibang bansa upang manirahan o magtrabaho. Maraming nangingibang bayan upang makahanap ng trabaho na may mas mataas na sahod. Sa kasalukuyan, marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa ibayong dagat. Sila ay tinatawag na overseas Filipino workers. May ilan ding permanente nang naninirahan sa ibang bansa kasama ng kanilang mga pamilya doon. Di na rin bago ang migrasyon o pandarayuhan. Simula pa lamang ng pagsibol ng kabihasnan ay malimit na ang pagdayo ng tao tungo sa mga lugar na magbibigay sa kanya ng pangangailangan. Maging ito man ay sa usaping pangkabuhayan o pang-ekonomiko, seguridad o pampolitikal o maging personal. Hit na naging mabilis ang pandarayuhan sa kasalukuyan kung ihahambing sa nagdaang mga panahon. Sa katunayan, ang paggalaw ng mga tao sa loob at labas ng bansa ay masalimuot kung pagtutuunan ng pansin ang dahilan, patterns at epekto nito sa mga lugar na iniwan, pinuntahan at binabalikan. Narito ang mga dahilan o sanhi ng migrasyon. Una, push factor na dahilan o mga negatibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon. Una, paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirahan. Walang sino man ang nagnanais na tumira sa isang magulong lugar na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Maraming mga tao ang napipilitang lumipat ng lugar na matitirahan dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang lugar na pinagmulan. Nais nilang takasan ang kaguluhan na maaaring magdulot ng kapahamakan o banta sa kanilang buhay at ari-arian. Isang halimbawa nito ay ang pag-alis ng mga mamamayan ng Marawi noong kasagsagan ng pananalakay ng Mauti Group doon. Libo-libo sa ating mga kababayan sa lungsod ng Marawi ang umalis ng lungsod sa tansya ng pamahalaan. Umaabot sa 200,000 na residente ang umalis sa Marawi. Humigit kumulang 70 bahagdan sa mga ito ang pansamantalang nanirahan sa mga government shelters na matatagpuan sa Iligan, Cagayan de Oro at Lanao del Norte noong Mayo 2018. Sa ulat naman ng United Nations, umabot sa mga 2,500 na mga katutubong lumad ang umalis noong Disyembre 2017. Noong Mayo 2018, 70 bahagdan ng mga residente ng Marawi ang nakabalik na sa lungsod sa ulat ng inilabas ng Department of Social Welfare and Development. 64,364 na pamilya ang nakauwi na sa lungsod noong Hulyo 2018. Pangalawa, paglayo o pag-iwas sa kalamidad.
Hindi maikakaila na ang Pilipinas ay daanan ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Sa mga panahong ito, nangyayari ang paglikas sa mga taong nasasalanta ng kalamidad. Naiiwan doon ang kanilang mga bahay at ari-arian, maging ang mga alagang hayop. Ang mahalaga, ang mga taong ito ay napupunta sa mas ligtas na lugar na tinatawag na evacuation centers. Pangatlo, pagnanais na makaahon mula sa kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa mga problemang kinakaharap ng maraming Pilipino. Ito ay tumutukoy sa mga kondisyon ng taong kung saan mayroon siyang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pagkain, tubig, maayos na tirahan at damit at iba pa. Dahil sa kahirapan, kadalasang napagkakaitan ang mga mahihirap ng oportunidad sa buhay. Subalit, para naman sa iba nating kababayan, ang kahirapan ay isang hamong kailangan nating labanan. At isa sa mga paraan upang makaahon mula sa pagkakasadlak sa kahirapan sa buhay ay ang pakikipagsapalaran sa ibang lugar o bansa. Maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho sa ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa upang hanapin ang magandang kapalaran sa bansa o lugar na kanilang pupuntahan. Ito ay makakatulong para sa kanila at sa kanilang mga pamilya upang makaahon mula sa kahirapan sa buhay. Pangalawa sa mga dahilan, pull factor na dahilan o positibong salik na dumarayo dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, pumunta sa pinapangarap na lugar o bansa. Maraming Pilipino ang nangangarap na manirahan sa mga kalunsuran gaya ng Metro Manila. Ito ay talaga namang pangarap ng marami sa mga taga-probinsya. Nagkakaroon ng konotasyon na higit na maganda ang buhay sa mga lungsod kaysa sa probinsya dahil sa paniniwalang mas mataas ang antas ng pamumuhay doon dahil sa kaunlarang tinatamasa sa mga lugar na ito. Samantala, marami rin sa ating mga kababayan ang nangangarap na pumunta sa bansang nais marating sa o yaong tinatawag na dream country. Marami sa atin ang nangangarap na maranasan ang malamig na klima sa Estados Unidos, umakyat sa Eiffel Tower sa France, maglakad sa dakilang pader ng China, o di kaya ay pumunta sa Korea upang makita ang mga iniidolong Blackpink o BTS. Maaaring ito ay isang uri ng luho, subalit para sa iba, lalo na ang mga may kaya sa buhay, ito ay isang pagkakataon upang malibang o makapag-relax. Pangalawa, magandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas na kita. Isang katotohanan na mas marami ang trabahong naghihintay sa mga mas mauunlad na lugar o bansa kaysa sa mga mahihirap at papaunlad pa lamang na bansa. Ito ay tinitignang dahilan kung bakit umaalis ng lugar ang ilan nating kababayan. Ang kawalan ng trabaho at oportunidad ay nagdudulot ng pag-alis ng ilan nating kababayan na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang mga mayayamang bansa ngunit walang manggagawa ay may malakas na imigrasyon mula sa ibang bansa. Sila ay kilala sa tawag na migrants o economic migrants na tumutulong sa pagpapatatag ng ekonomiya ng bansang kanilang pinanggalingan sa pamamagitan ng remittance o perang kanilang ipinapadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pangatlo, panghihikayat ng mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Sinasabing nagkalat ang mga Pilipino saan man sa mundo. Maraming pamilyang Pilipino ang matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Dahil dito, nagnanais din silang makuha ang kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanilang mga anak upang manirahan doon. Halimbawa nito ay ang mga kababayan nating naninirahan sa Hawaii. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos, particular ang Hawaii, ang isa sa mga bansang gustong puntahan ng mga Pilipino. Batay sa ulat ng Commission on Filipino Overseas, 912,324 na Pilipino ang pumunta sa Estados Unidos mula 1981 hanggang 2004. Ito ay bumubuo sa 17 bahagdan ng kabuuang migranteng Pilipino sa buong mundo. Samantala, ang mga Ilocano ang may pinakamalaking bilang na migrante sa Hawaii. Karamihan sa kanila ay pinitisyon ng mga unang Ilocano na ninirahan doon sa kasalukuyan. Ang populasyon ng mga Pilipino sa Hawaii ay nasa 300,000 o 15% ng kabuuang populasyon ng Hawaii. At ang panghuli, pang-apat, pag-aaral sa ibang bansa. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng buhay at lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya.
May mga pagkakataon na ang isang mag-aaral ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa ibang lugar o bansa sa pamamagitan ng scholarship programs. Dito ay higit na nalilinang ang mga angking talento ng isang mag-aaral sapagkat naibibigay ang tama at dekalidad na edukasyon sa kanya. Halimbawa, ang isang mag-aaral mula sa probinsya ay nakuha bilang isang varsity player sa isang malaking universidad sa Maynila. Dito ay nalilinang ang kanyang talento bilang isang atleta habang isinasabay ang pag-aaral sa kalaunan ay nakakakuha ng diploma buhat sa isang prestihosong kolehiyo o universidad. Samantala, maaari ding mabigyan ng scholarship grant ang isang mag-aaral sa ibang bansa. Kadalasan itong nangyayari sa antas ng kolehiyo, graduate high school o short-term program lamang. Sinasamantala ng mga mag-aaral na ito ang prelebihiyong makapag-aral sa ibang lugar o bansa.